is like a treasure in the hidden field. Gandang oras mga ka-TIATS, mga ka-treasure hunters sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Alam niyo ba na hindi lang itong mga booby traps, poisonous gas at water trap ang dapat nating iwasan sa paghukay, mga kababayan. Unang dapat iwasan natin kung tayo mag-operate ay ang mga lugar na masyadong maraming kabahayan, maraming tao. Sa panahon ngayon, hindi nauubra yung hukay ng hukay tayo kahit merong mga nanonood o tumitingin sa atin. Lalo na kapag yung inyong site ay napalibutan ng mga kabahayan. Ayan. Kasi kapag meron kayong nakuha, ichichismis kayo at makarating yan sa mga tainga ng mga taong masama ang balak. Diba? Hihintayin lang kayo niyan, nakasilip lang ang mga yan, sumisilip lang palagi sa inyong trabaho, at kapag nakita nila na mayroon na kayong nakuha, tsaka sasalakay ang mga yan. So yan ang pinaka-kwidaw sa lahat. Mas matindi pa yan kaysa booby traps, kaysa poisonous gas. Kasi hinihintay lang na makuha nyo yung item yung gold bars, at tsaka sila sasalakay. So parang double cross, Kaya hindi lang poisonous gas, hindi lang water trap, hindi lang booby traps. Mas matindi itong mga taong masama ang intensyon sa mga treasure hunters na nakakuha o naguhukay. Tayo yung naguhukay, tayo yung pinapawisan, tayo yung gumagastos. At din sila naghihintay lang ng tamang pagkakataon na tayo yung makakuha at saka sila sasalakay. Okay, so marami yan. Hindi lang yung mga tao dyan na nakapaligid sa inyong treasure site, kundi yung mga may capacity na agawin yan. Alam nyo na kung sino ang mga yan, na mga klaseng tao, mga kababayan, yung may mga kapangyarihan. Okay, so eto na, atin to isa-isahin. Pangalawang danger sa treasure hunting ay itong mga poisonous gas and hazardous symbols. Ito yung mga signs. Katulad dito, ito yung poison gas symbols. Paki-screenshot na lang, mga kababayan, kapag nakita nyo ito, mga ka-TIATS, yan ay symbol na merong uusok. Kapag natamaan, sisingaw at nakakalalason ang amoy niyan. Kapag nasinghot yan, may tendency na kayo'y mawalan ng ulirat o kaya mamatay. Okay, so karamihan nito ay matagpuan sa 16 to 17 feet. So ayan, so ilang meters ba yan? Nasa 7 meters matatagpuan ng mga yan. Minsan sa mababaw lang, nasa 5 meters to 7 meters matatagpuan ang mga poisonous gas na yan na nilagayan sa mga bote, na kapag natamaan nyo ng inyong mga bara ay sisingaw siya, itong mga poisonous gas na ito. Kaya yung mga bote na na mga dikulay, delikado yan. Hindi lang yan beverages, hindi lang yan inumin ng hapon. Ang maliliit niyan ang delikado. Yung beverages ng hapon na kulay brown at green, yun talaga ay mga inumin yun na parang soft drinks siya. Pero yung maliliit na parang ipikasent, yung maliliit na brown na garapa ang tawag, kapag maliit na kaysa soft drinks, yun na yung delikado. Yun kasi ang nilalagyan ng mga lason. Okay, kaya ingat kayo mga ka-TIATS sa maliliit na garapa. Iba yung tinatawag na beverages. Iba yung soft drinks na botelya, malalaki yun, 500 ml. So ito yung mga signs ng poison gas sa close up, at nakatatak ito sa mga bato. Nakatatak siya sa mga bato na kasing laki ng mga plato na mga bato. Nakatatak siya. Malalapad yan na bato na nilagay nila. At kapag nabasa nyo yan, nakita nyo yung mga signs na yan, ay
magdahan-dahan na sa pagsundot ng lupa kasi baka matamaan yan. So ito pa, meron pang mga danger signs dito. Pag-i-screenshot din ito. Ang iba dito ay magkikita sa ibabaw. Sa ibabaw lang, sa malaking bato, na may mga signs na nagsasabi na treasure under the rock. Kasama din ito na nilagay nila. At kapag merong ganitong nakatatak sa gilid ng bato, ingat-ingat din dahil hindi lang ito umuusok, hindi ito gas. Ito'y booby trap. Ito'y mga sumasabog. Ito ng mga symbols. Booby trap siya, hindi siya chemicals. So sumasabog ito. Ito yung close up. Pumuputok yan, sumasabog. Kaya napakadelikado, mga kababayan. Okay, sandali lang. Mayroong ano dito eh. Okay, so balik tayo. So ito yung mga booby trap signs na common sa Yamashita treasure hunting. Itong parang wire, nakita nyo, wire talaga yan. So kapag may ganyan, itong parang mga wire, delikado yan. Meron ding parang bulaklak, parang ilisi. Meron ding star. Ayan, delikado yan ha. Ayun, so merong landmine dito sa baba, itong pinakamaliit. Sign of landmine. Okay, patuloy tayo. Meron pa to, marami pa tong mga... So ito na yung sumasabog, explosive signs. Makita nyo ay para silang mga signs na parang umiilaw. Parang umiilaw siya, parang mga Christmas lantern. Parang lantern siya sa Christmas. So ito ay mga explosive signs. Pumuputok. Ito landmine, no? Landmine ito kapag ganito. Delikado yan. Yan nga ay isang treasure under sign. Kapag nakita nyo ang T, treasure under yan. Pero kapag may guhit sa itaas na mahaba, yan ay ibig sabihin booby trap na sumasabog. Ito yung schematic diagram ng landmine, yung naapakan na sumabog. Ito kakaibang klaseng parang spokes, di ba? Pero bomba siya. Yung gumamela, ito. At yung parang mga kidlat. At saka broken heart. Yan ay simbolo ng mga explosive. Sumasabog, mga kababayan. So, merong mga iba't ibang klaseng chemical ang hapon na nilagay. Pero merong ibang experimental chemical na nilagay nila sa mga hukay. Ito yung sarin gas. Ang sarin gas ay colorless, tasteless, walang lasa, walang amoy, no odor, kaya mahirap siya. Pero ang symptoms niyan ay kakatiang yung ilong, sisipunin ka, ang mata mo ay magluluha, at maraming pawis na lalabas sa iyo at uubuhin ka. And then mahihilo ka, manghihina ka, sasakit ang ulo mo, susuka ka. So kapag gano'n na susuka ka na, nahihilo ka na, pwedeng meron kayong nalanghap sa inyong tunnel. Kaya kapag nagsusuka, yan na yung isa sa mga sign na merong poisonous gas sa tunnel. So palaging isa ulo, isa isip, sasakit ang yung ulo, nanghihina ka, inaantok ka, and then kapag sumuka ka na, yan na yung pinaka grabe na simptomas. Kaya takbo na kaagad kung kaya pa. Okay, so ano pa bang meron? Maraming klaseng gas. Basta na-feel mo na yung nanghihina ka, sumakit ang ulo at nasusuka ka, lalabo ang iyong paningin, takbo na habang may panahon pa. O sumigaw kaya ng tulong sa mga kasamahan. Huwag mahiya, sumigaw ng tulong. Kasi kapag natumba ka sa ilalim ng hukay mo, wala nang ibang tutulong. Kasi yung katabi mo ay ganun din ang nangyari sa kanya. Katulad ito nang nangyari doon sa di ba? Yung last week,
na mayroong nangyaring 5 treasure hunter na namatay sa loob ng napakalalim na tunnel dahil sa mga itong poisonous gas na nalanghap nila. Okay, so yun na nga, hindi lang ito, hindi lang mga gas, hindi lang booby traps, hindi lang chemicals ang kalaban natin sa dapat na iwasan natin sa treasure hunting. Pero una yung sinabi ko sa inyo na kapag malapit sa mga kabahayan ang inyong treasure site, at lalo na kapag hindi niyo lupa, at lalo na wala kayong pinirmahan sa may-ari ng lupa, ay huwag niyong gawin, mga kababayan. Huwag kayong magukay kasi kung may makuha kayo, magkaroon ng gera, di ba? Kasi wala kayong kasulatan, kasunduan sa may-ari ng lupa. At lalo na kapag maraming nakasilip, nakakita na nakakuha kayo, ay talagang aabangan kayo. Isang barita lang, magbago ng buhay ng tao. Marami nang diyan. Masisira ang ulo kapag nakakita ng ganyan. At makalimutan ang Diyos. Kahit nga magkasama, mag-away-away na yan Mag-away-away na ang magkasama. So ito pa, kapag advice ko ito kapag nakakita na kayo na meron na talaga, so ang team leader ay i-collect nyo ang mga cellphones. Walang dapat maghawak ng cellphone, kahit na ang team leader ay dapat ilagay sa isang bag ang lahat ng cellphone, and then mag-meeting muna para makalma. Kasi na mataranta na yan lahat kapag mayroon ng gold bars at masama ng mga isip ng bawat isa. Lalo na kapag pinatagal-tagal yung paghati. Ngayon kapag nakakuha kayo mga ka-TH, ay kailangan merong will. Kung sa politika pa ay merong political will ang team leader na pakalmahin ang lahat. And then magdasal muna para mapasukan ng magandang itong pag-iisip ang bawat utak. Magdasal muna para yung Espiritu Santo, yung Holy Spirit, ay pakalmahin ang mga ulo. And then, wag nang patagalin. Hating kapatid na yan. One share na yan. Kalimutan na yung mga 50-50%, 40-40, mga 60. Kalimutan nyo na yan. Kasi yan ang sanhi ng gulo. Kasi yung mga naguhukay, sila yung napapagod, sila yung namiligro ang buhay, tapos hatian nyo lang ng maliit, tapos mapunta sa financier yung malaki. Mga kababayan, kalimutan nyo na yan kasi kahit yung financier, isang barita lang yun, tiba-tiba na yun. So lahat, one share, yun ang sa akin Kasi kapag masyado kang greedy, 50% sa'yo, tapos 50% pinaghati-hatian ng 10 tao, na trabahante mo, tapos ikaw yung financier, 50% kaagad sa'yo. Siyempre, hold upin ka ng mga trabahante mo dahil napakalaki ng hati mo. Siyempre, pwede ka naman nila bayaran, di ba? Kung magkano ang gastos mo, pwede mong i-deduct yun, sabihin mo. Kaya, yun, merong brief meeting, mabilisan lang yan na usap-usapan at prayer meeting. Hahanap kayo ng lugar na safe at doon kayo mag-usap. Walang cellphone yan. And then, yun na nga ang sabi ko. Sa financier, i-deduct mo lahat ng gastos mo. Tapos one share na yan. Pari-pareho. Pareho yan para walang maghahabol sa'yo. Kasi kung ikaw ay financier na kinuha mo yung 50%, ay talagang hahabulin ka ng mga kaibigan, kakilala, na mga hold-upper ng mga trabahante mo dahil sasabihin nila na kalahati ng nahukay ay napunta sa isang financier. Paghanapin ka talaga niyan, hindi ka makakatulog niyan, mga kababayan. Kaya maganda na yung in good faith. One share lahat. And then yung gastos ng financier, yun yung ibalik. Okay, so ayan. And then wag na kayong mag-standby pa sa bahay nyo sa gabi na nakakuha kayo. Lumayo na kayo. Huwag magsabi kung saan, kahit kapatid nyo, kahit kamag-anak, huwag nyong sabihan kung anong nangyari.
umalis lang para walang chismis. And then, magpakalayo-layo muna kasi pwede mong yung gold bars, pwede mo yung tunawin and then gawin mong mga nuggets. And then benta-benta ka muna, prenda-prenda, yung ganun ng konti, and then lumayo kayo. Magandang pagtaguan ay malaking syudad kasi hindi ka mahanap sa malaking syudad at mabubuhay ka doon dahil meron kang pera, meron kang ginto Kapag na-settle mo na, nabenta mo na, at nakapaglagay ka na sa bangko, na-impok mo na, magtira ka rin ng konting isang bareta para sa future kapag naubos yung bangko mo, meron ka pang isang bareta na pwede mo pa rin ibenta. So hindi ka mamulubi kung mamalasin man yung mga investments. Mamalasin, magsara man yung bangko, at least meron kang naitabi na isang gold bar. So yan lang yung ating dapat iwasan, mga kababayan. Hindi lang poisonous gas ang iwasan natin, kundi yung pagiging greedy na halos angkinin mo na lahat. Tapos yung naghihirap na nagukay, hindi mo binigyan mo lang ng kunting halaga, ay talagang hahabulin ka niyan. At lumayo sa mga lugar na maraming chismoso. Huwag nang maghukay doon, kahit na may sign, huwag nyo nang hukayin. Kasi mauwi yan sa gira. Kapag ganyan, lalo na maraming lasinggo sa lugar. Meron akong isang lugar na nabisita na pagdaan ko, meron kagad nakikilala sa akin, tinawag kagad ako. Sabi ko, napakadelikado na lugar ito. Kapag may nakuha, hindi ka makakalabas. So yan yung mga iwasan, mga kababayan. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat sa lahat. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para muling lalago at sisigla ang ating treasure hunting community. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.